Hello guys, it's me, Teacher Val, and welcome back to the channel. And today, pag-uusapan natin ang tungkol sa list, common, multiple, or in short, ito yung tinatawag natin na LCM. Ano nga ba ang LCM? Pag sinasabi nating LCM, ito yung the smallest non-zero number that is a multiple of all the numbers in the set. So, may mga ways or method na ginagamit para mahanap ang LCM. At ang unang method na ating gagamitin ay ang tinatawag natin na listing method. Okay, madali lang itong listing method. Maglilista lang tayo ng multiples ng mga numbers na given set of numbers. Example, sa number 3. So, ililista lang natin yung multiples ng number 3. So, we have, madali lang, mag-skip count lang tayo. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, and so on. Marami pa yung multiples ang number 3 kung magpapatuloy tayo sa paglilista. And another is 4. So we have 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, and so on. So, with these multiples ng 3 and 4, hahanapin natin yung tinatawag na common, parehong multiples. Okay, so we have 12 and 24. So, kung magpapatuloy nga tayo, marami pa yan siyang common multiples. So, dito tayo sa 12 and 24. Iko-compare natin. Aling numbers ba ang mas mababa? 12 or 24? Since hinahanap natin ang least or mas mababang number, therefore, ang LCM ng 3 at 4 ay 12. Okay, madali lang siya. Kung titingnan natin, naglilista lang tayo ng multiples ng 3 and 4. Another example. Okay, we have the number 2 and 3. So, ililista lang natin yung multiples ng 2. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, and so on. 3 naman, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, and so on. So, meron na tayong multiples ng 2 and multiples ng 3. Hahanapin natin yung common. So, we have 6, 12, and 24. Oh, meron tayong tatlong nakitang common. We have the 6, 12, and 24. Sa tatlong common, aling number ang mas mababa or yung pinakamababa? Therefore, 6. So, yung LCM ng 2 and 3 is number 6. Yun lang po kadali ang LCM gamit ang listing method. This time, hahanapin naman natin ang LCM using the continuous
division. Continuous division. Okay. Ano bang ibig sabihin ng continuous division? Ito yung patuloy-tuloy na pag-divide natin sa number. Okay. So, example ng set of numbers ay mayroon tayong 8 and 12. Ililista lang natin yung number or isusulat natin yung number horizontally. So, 8 and 12. Magdi-divide tayo. Mag-isip tayo ng number, prime number, na pwedeng i-divide sa 8 at 12. So, pag sinasabi nating prime number, ito yung number na wala siyang ibang factors, kundi 1 at saka yung sarili niya. And we have number 2. 8 divided by 2 is 4. Susulat natin ang quotient sa baba ng 8. Then, 12 divided by 2 is 6. So, meron na tayong 4 and 6. Magdi-divide ulit tayo since gamit natin ang continuous division. So, anong prime number naman ang pwedeng i-divide natin sa 4 at 6? So, we have number 2. Okay? Divide tayo ulit. 4 divided by 2 is 2. Quotient sa baba. 6 divided by 2 is 3. Okay. So, meron na tayo dito 2 and 3. May madi-divide pa ba tayo sa 2 and 3? 2 and 3 is a prime number. So, ito ngayong dalawang tong ito ay ang tawag dito ay prime divisors. Okay, this is prime divisors. At ito, yung last set ng quotients natin. So, paano natin mahanap ang LCM? Simple lang. Kunin natin ang product ng prime divisors at saka ng last set of our quotients by writing this. Example, 2 times 2 times 2 times 3 equals. So, we have 2. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. Then, 8 times 3 equals 24. Therefore, ang LCM ng 8 at 12 using continuous division ay 24. Okay. Mas madali, di ba? Magbibigay pa ako ng isang example. Okay, LCM ng 5 and 10. Okay, isulat pa rin natin horizontally. So, mag-isip tayo ng prime number na pwedeng ma-divide sa 5 and 10. So, 2, hindi siya pwede. Hindi siya pwede sa 5. 3 naman, hindi din pwede sa dalawang numbers. How about 5? Okay, so 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. So, meron tayong 1 and 2. So, meron pa ba tayong ma-divide? Wala na. So, therefore, the LCM of 5 is ganito yon. Ito yung prime divisor natin. Gawa tayo ng 5 times 1 times 2 equals 5 times 1 is, of course, 5. 5 times 2 equals 10. Therefore,
ang LCM ng 5 and 10 using continuous division is 10. So, yung prime divisor natin, minultiply natin sa last set of quotient. Okay. Yun lang po kadali magkuha ng least common multiple. So, kung meron kayong natutunan sa video ito, please do not forget to hit the like button and subscribe to my channel. Bye-bye!